AFP gustong pakasuhan sa CHR. Oh my God, ibang level na to ng kalokohan at kabalustogan ni Franz Castro, mga kotsero. Matindi-tindi to. Ibang level to, mga kotsero. Pero bago natin puntahan tong topic na to, mga kotsero, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. At kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay mag-download ng Sendwave app. Ilagay po ang inyong, gumawa po kayo ng account at ilagay yung account details at pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na po sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ito na nga. So, doon pa rin tayo sa usapin nitong dalawang aktivista kasi talagang, pardon my French, pero talagang sinasalsal po ito ng mainstream media, sinasalsal po ito ng mga makakaliwang grupo. So, medyo pag-usapan pa natin to kasi ang dami nilang binabanggit, ang dami nilang gusto mangyari. Ito naman kanina yung kay Raul Manuel, ito yung kay ACT Teachers naman. Ano pong sinabi? Sa budget hearing din po ito naganap. Gusto rong ipakaso ang ating militar. Court martial, you mean? Gusto niyo ma-court martial ang ating mga sundalo? Okay. Ito yung sinabi ng ACT Teachers Party List. Kasama ang CHR para magsampa ng kaso sa militar. Kasama daw ang CHR, guys. Ay, nako CHR. Kailan pa ba kayo magigising sa katotohanan, CHR? Kailan pa kayo magigising sa katotohanan? Humingi si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng garantiya mula sa Commission on Human Rights or CHR para tulungan sina Jolina Castro at Jed Tamano sa pagsasampa ng kaso laban sa NTF-ELCAC. Tikas din ang mukha nitong Franz Castro talaga, no? Ano niya, feeling ko sa sobrang dami ng binabato sa kanila dito sa Makabayan Block. Sa ilang beses na silang titikas na mga mukha nitong mga to. Adobe, guys! Sila Jolina at Jed ay environmental defenders, quote-unquote, na dinakip noong September 2. Ayun, yun yung press release nila. Dinakip daw or inabduct, etc. At nalaman kahapon mula sa press con ng NTF-ELCAC na hawak sila ng militar. Tumugon ang CHR na tutulong ito para sa pagsampa ng kaso at mabigyan ng hustisya ang paglabag sa karapatang pantao nila Jolina at Jed. Okay, panoorin natin yung video. Ito yung sabi. Dito po sa nangyari kay Jonila at saka kay Jed Tamano ay talagang marami talagang mga human rights violations. So kuha lang po ako ng commitment kung makakatulong po ang CHR sa dalawang biktima ng forced disappearances at biktima doon sa kanilang mga human rights violations. Kung matutulungan po sila doon sa pagsasampa ng kaso. Definitely, CHR, actually the primary service of CHR or mandate is really to investigate state agents and representatives should there be lapses and violation in their primary obligation to protect, promote, and respect human rights. So definitely, you have the assurance coming from CHR that they will assist in the safety, accountability, and policy reforms. Yes. Salamat po doon sa commitment, Mr. Speaker. Dito po sa safety, accountability, and policy reports lang pala. Alam mo ba, mag-aabla. But anyway, punta muna natin yung mandate. Binasa naman ni Kong yung mandate. Sabi, the mandate daw ng CHR is to investigate state agents. Mag-imbestiga. And should there be lapses, okay,
state agents and representatives should there be lapses, no, and violation in their primary obligation to put. Should there be lapses, Franz Castro? Take note of the word should. You have to prove it. Kailangan nyo hong patunayan muna na meron ngang lapses. Kasi kung walang lapses, mukha lang kayong tanga. Nag-akusa lang kayo nang wala sa ayos. Nag-akusa kayo nang walang ebidensya. Obvious yun na gumagawa lang kayo ng propaganda. Hindi makakatulong yan sa eleksyon. Yan. Should there be lapses? Pero ang interpretation ni Franz Castro kasama daw ang CHR na magsasampa ng kaso. Iba talaga kayo sa comprehension. Listening comprehension, guys. Nasaan ang listening comprehension natin, John? Bakit parang nakulangan yata? Pero ito nakakatawa. Kasi bakit? Binalita po kahapon na ibinalik na raw, reunited with family and friends, ang sabi. But apparently, paanong reunited with family and friends? Nakasulat dito sa ulat mismo ni Krappler. Ito, kaya fake news si Krappler . Sabi ni Krappler, reunited with family and friends. Ayan, yan sinabi, malinaw yan . Pero pag binasa mo yung article, after nung press con kahapon, Tamano and Castro were transferred to CHR headquarters in Quezon City. Accompanying them were Karapatan Secretary General Cristina Palabay. Siyempre si Cristina Palabay. Kadre. Castro's mother Rosalie and Gabriela Representative Arlene Brosas. Nasaan yung tatay ni Jed? Di ba very active yung tatay niya dun sa Actually, sasalita nga yung tatay niya hanggang ngayon. And Gabriela's Representative Arlene Brosas. They had a closed-door meeting with CHR officials and lawyers from FLAG. Ito yung grupo ni Jokno, yung FLAG. The CHR then transferred custody of the two women to Karapatan, their family, and FLAG lawyers. Okay. Pero alam niyo mga kotsero, may balita kanina sa ANC na nasa safe house daw yung dalawang bata. Nasa safe house daw. Nasa safe house daw mga kotsero. Hindi ko na ipi-play kasi baka maano ako ni ABS-CBN. Pero yan yung abogado nila, si Jonila Castro at Jed Tamano ay nasa undisclosed safe house daw. Sinabi ng kanilang abogado. Si Dino De Leon. Dino De Leon. Yan. Attorney Dino De Leon. Yan, kasama sa NUPL yata yan. Dino De Leon na yan . Nasa safe house daw sila. So, kasama ba nila yung pamilya nila sa safe house? We don't know. Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung ano magiging involvement dito ng CHR. Kasi nung una, sinasabi nila, may statement sila September 7 na kailangan daw hanapin. Okay? The CHR has dispatched a quick response operation through its Region 3 probe to probe the alleged abduction of two young environment defenders. Jonila Castro and Jed Tamano. Okay, reported missing by yung kanilang fake group. Pero NPA pala talaga sa totoong buhay. Sabi, in accordance with our protection mandate, CHR investigates any suspected case of enforced or involuntary disappearance, etc., etc. Okay. Ayan sabi. We hope that the state will take a decisive action before another case of missing human rights defenders is reported. It is crucial to resolve all cases of desaparecidos to curb the impunity that enable human rights violations to continue. Yan yan ang sinabi ng CHR. Tapos, alam niyo nakakatawa dito? Pagka-surrender ng dalawang bata,
Ito ang sinabi sa balita. Kailan to ni-release? Ni-release to September 15. A week later nung inilabas yung statement ng CHR. Anong sinabi? Na sumulat na raw ng sworn statements yung dalawang bata. Tapos ang sabi, these sworn statements were not obtained in the presence of soldiers or police, but were taken with the participation of lawyers from the public attorney's office and representatives from the Commission on Human Rights. So nung kinukuha pala yung sworn statements, nandoon na pala ang CHR. Ba't hindi kayo maglabas ng statement ngayon? Ang PAO naglabas na ng statement na wala silang ginawang mali doon sa pagtitake ng sworn statements. O kayo, CHR, kaysa nakikipaglaro kayo kay kaysa nakikipagsayawan kayo kay Satanas sa pamamagitan ng paggaganito nyo kay ACT teachers, ilabas nyo yung totoo kasi nandun naman pala kayo nung kinukuha yung kanilang sworn statement. Tapos sabi pa ng Makabayan Black, si NTF-ELCAC daw ay nag-e-enable ng state terrorism. State terrorism daw. Syempre yun pa rin ang nila, propaganda nila. Okay, ito yung sinabi. Dahil daw dyan, this highlights the need to abolish the NTF-ELCAC, which has been consistently used as a tool to suppress legitimate dissent and violate the rights of activists. Yun ang sinasabi ni Franz Castro. Alam nyo mga kotsero, hindi lilipad yan. Alam nyo bakit? Ito mga pinagsasabi ni Franz Castro na ito, hindi lilipad yan. Kasi, ilang taon pa lang in existence ang NTF-ELCAC? 2017 or 2018 if I'm not mistaken. 2018, 2019, 2020, 2021, 5 years pa lang buhay ang NTF-ELCAC. In 5 years, paubos na CPP-NPA sa Pilipinas. Sa loob ng 5 taon, paubos na CPP-NPA sa Pilipinas. Tapos sasabihin nyo, tawag dito, tanggalin na, i-dissolve na. Ulitin ko lang mga kotsero. Ang CHR ay nandoon habang kinukuha ang sworn statements ng dalawang bata. So paano po sasabihin ng Makabayan Black na yung kanilang testimonya was taken under duress? Ibig sabihin, hinaharas o tinotorture, hinaharas or anything. Ang sabi si Carlos Zarate, sabi ni Carlos Zarate. Carlos Zarate, there can be no perjury when the individuals involved were pressured and under duress to sign an affidavit. Paano sila magiging pressured and under duress? Nandoon na nga si Pao. Nandun pa si CHR. Tapos wala pang sundalo o pulis nung tinetake yung kanilang sworn statements. Paki-explain. Kasi hindi ko naiintindihan Baka kayo lang nakakaintindi. Baka kayo lang nakakaintindi. So CHR, ba't hindi kayo nagsasalita? Baka naman pwede rin kayo gumawa ng statement. Baka lang naman pwede rin kayo gumawa ng statement parang ganyan, yung ginawa nyo no September 7. Baka lang naman. Para naman nagkakaalaman talaga tayo kung ano nangyari totoo. Kasi, yung mga nag-abduct naglabas na ng statement nila. The 7th Infantry Division, Philippine Army maintains its stand that the 2 environmental activists, Jonila Castro and Jed Tamano, voluntarily surrendered to the 70th Infantry Matatag at Matapat Battalion, Philippine Army in Bulacan on September 12. Days following their alleged disappearance in Orayon, Bataan on September 2. So imagine mga kotsero. September 2 daw sila kinidnap. September 2. Pero, nakarating lang sila sa kampo ng sundalo September 12. Ano nangyari sa 10 days?
nawala sila sa poder ng mga sundalo. Surrendered to the 70th Infantry Battalion on September 12. So asan sila ng 10 days? Pakalat-kalat, naglalakad. Anong ginagawa nila? Paki-explain. Baka doon pa lang eh. Baka doon pa lang masira na agad argumento nyo. Kasi sumuko September 12. Ipinresent sa media September 15. Nag-press con September 20. So anong ginagawa nila sa doon sa 10 days na parang misteryo, na parang nawala daw silang parang bula. Kaya bistong-bisto yung kasinungalingan nitong Franz Castro na to eh. Humingi pa ng kakampi sa CHR. CHR, sana maglabas din kayo ng sarili yung statement na parang ganito. Para alam din namin na mapagkakatiwalaan namin kayo. Kasi right now, wala eh. Lahat ng galawan yung ng CHR parang pabor yata sa mga makakaliwang grupo. Di kayo trustworthy. Di kayo trustworthy. So, baka naman CHR na magpaliwanag din kayo kasi nandun daw kayo nung kinukuha yung sworn statement ng mga bata. Tapos tutulong pa kayong maghabla? Ihahabla nyo ang Philippine Army? Anong kalokohan naman yan CHR? Napakalaking kalokohan yan. So, hanggang dito na lang po muna tayo sa video na ito mga kutsero. Okay? At huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Sa Facebook page nga eh. Pa-follow na po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye.